Napakaganda ng panalo ng Lakers over Atlanta Hawks sa score na 105-136. Sa simula, mainit ang Atlanta Hawks at nadagdagan pa ni Jalen Johnson si Austin Reeves, pero nang bumawi ang Lakers ay hindi na muling lumingon pa. Nag-init si Anthony Davis at LeBron James na talagang pinangunahan ang team sa scoring na may 11 points at 12 points ang bawat isa. Sa second quarter, patuloy na umarangkada ang Lakers. LeBron James talagang napakalupit, dumadakdak pa. Sabay nag-init itong si D'Angelo Russell na gumawa ng 11 points at 7 points naman si LeBron at Rui Hachimura. 59-73 sa pagtatapos yan ng first half. Sa pagpasok ng third quarter, lalo pang nag-init ang Lakers mga amigo. Tulong-tulong sila sa scoring. Sa fourth quarter, dahil lumubo na ang kalamangan ng Lakers, ay konting minuto na lamang naglaro ang kanilang starter. At hindi na nga pinaglaro pa si AD at Austin Reeves. Nanguna si D'Angelo Russell na may 27 points, 4 rebounds at 10 assists at 6 na 3-pointer. Dahil dyan ay naitabla na ni D'Lo ang record kay Van Exel sa pinakamaraming 3-pointers made sa loob ng isang season dito sa franchise ng Lakers. Si LeBron naman ay may 25 points, 7 rebounds at 10 assists, samantalang si Anthony Davis ay gumawa din ng 22 points at 15 rebounds. Samahan pa yan ng 6 na assists. Si Rui ay nag-ambag din ng 17 points. Balik na ang Lakers sa number 9 seed sa Western Conference dahil natalo nga kanina ang Golden State Warriors. Dahil sa panalong ito ng Lakers ay tuwang-tuwa naman ang mga fans at pinuri pa ang kanilang trio. May nagsabi na top 6 team sana ang Lakers kung hindi nga si Darvin Ham ang kanilang coach. Bukod sa starter ng Lakers ay maganda rin ang ipinakitang paglalaro ni Max Christie na medyo nakapaglaro ng mahabang minuto kung saan gumawa siya ng 11 points, 3 rebounds at 1 assist. Samahan pa yan ng 2 3-pointer. Bago ang laban ng Atlanta Hawks at Lakers ay nagkaroon naman ng komento ang former Boston Celtics star na si Paul Pierce dito kay LeBron James. Ayon kay Pierce, kailangan daw ni LeBron magparaya ng konti para sa team at huwag masyadong patagalin ang bola sa kanyang kamay. Okay daw ang numbers ni LeBron na napuproduce pero hindi naman masyadong nagre-resulta sa panalo. Ginawa pang halimbawa ni Paul Pierce ang pagkapanalo ng Lakers versus Boston Celtics at Milwaukee Bucks kung saan hindi naglaro si LeBron James at talagang binuhat ni D'Lo ang Lakers. While wala tayong magagawa dyan dahil opinion niya ni Paul Pierce, kayo ba? Ano ang masasabi nyo mga amigo?